Minsan akala mo tahimik lang ang bahay kasi malayo sa gulo. Madilim kasi tipid sa kuryente. At yung sahig na umuuga, normal lang, di ba? Pero isang madaling araw habang nag-aayos ako ng gamit sa kwarto, may narinig akong kaluskos sa labas, parang mga taong naglalakad. Lumapit ako sa pinto, idinikit ko yung tenga ko. May bumulong, mahina at hindi ko maintindihan, tapos biglang may bumagsak. Diretso sa tapat ng pinto ko at doon ko na-realize. Akala ko kami lang ng anak ko ang nakatira sa bahay. Pero parang may iba. Ako si Ira Mendoza, 26 anyos, isang ina, isang empleyado, isang taong pinili ng mundo na itapon. Pero pinili kong lumaban. Ang sabi ng nanay ko, wala raw akong mararating. Ang sabi naman ng tatay ko, wala na raw akong halaga sa kanila. At ang sabi ng lalaking pinili ko noon, ang ama ng anak ko, problema ko na kung paano bubuhayin ang anak namin. At mula noon, wala na akong ibang inasahan kundi sarili ko na lang. Ako at ang anak kong si Miko, 10 taong gulang, siya lang ang dahilan kaya ako gumigising tuwing madaling araw. Siya lang ang dahilan kaya ako nagtitiis sa graveyard shift sa isang call center sa Cubao. Hindi ako lumaking mahina, pero may mga gabi na pakiramdam ko, bumibigay na ako. Katulad ng isang gabi bago kami lumipat sa paupahan sa Antipolo, nakita ko ang sarili kong nakaupo sa sahig ng lumang apartment namin. Basang-basa ang sahig sa tagas ng bubong. Walang pera. Wala akong pambayad. Si Miko nakahiga, payapang natutulog. At ako, walang ibang pwedeng gawin kundi magdasal na sana bukas may trabaho pa rin ako. At sana may bubong pa rin kaming masisilungan. Hanggang sa dumating ang puntong wala na talaga. Pinalayas kami ng landlord. Hindi ako nakapagbayad, hindi rin ako nakautang para may maibigay. At higit sa lahat, wala akong ibang matakbuhan. Hindi ako umuwi sa mga magulang ko. Paano ako uuwi kung sila mismo ang nagtaboy sa akin nang malaman nilang buntis ako? Paano ko lalapit kung ang mismong mga taong nagpalaki sa akin ang una ring nagsabing hindi ko kakayanin maging ina? Kaya nung may nagalok sa akin na paupahan sa Antipolo, murang renta, walang masyadong tanong, hindi kailangan ng kontrata, tinanggap ko. Walang tanong, walang reklamo, kahit lumang bahay, kahit malayo, kahit may mga naririnig akong sabi-sabing hindi tumatagal ang umuupa roon. Sa isip ko noon, ano ang mas nakakatakot? Multo? O yung takot na baka isang araw hindi ko na mapakain ang anak ko? Kaya kami nandito ngayon sa paupahan ni Mang Doming sa bandang gilid ng bundok, isang maliit na kwarto, semento ang sahig, makinis pero malamig ang pader at masyadong tahimik. At noong unang gabi namin doon habang natutulog si Miko, tahimik akong nakaupo sa gilid ng kama habang naririnig ko sa loob ng utak ko ang boses ng nanay ko na sinasabing hindi raw ako magiging mabuting ina. At habang pinakikinggan ko ang mabagal na tiktak ng orasan sa dingding, may isa akong napansin. Parang hindi lang ako ang humihinga sa kwartong ito. Pangatlong gabi namin sa paupahan, gabi na naman ng shift ko. Tulog na si Miko, payapa ang higa sa tabi ko. Kumakain ako ng tinapay habang nag-check ng schedule sa phone. Tahimik na parang wala kaming kapitbahay. Parang kami lang, pero bigla na lang akong may narinig na iisang mahinang katok sa likod, sa may pader, at napatingin ako. Pero ang likod ng kwarto namin, walang pinto, walang bintana. Pader lang. Pinakiramdaman ko. Tahimik ulit. Sinagot ko na lang ang sarili ko sa isip na baka dagalang o insekto. Pilit akong ngumiti. Pilit akong bumalik sa ginagawa ko.
3 sunod, mas malakas at doon ko naramdaman yung lamig na gumapang sa batok ko. Bumangon ako, lumapit sa pader, idinikit ang palad ko pero wala. Tahimik. Pero bakit parang mainit ang pader? Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig sa luma at bakbak na sementong yun. Pero ang sunod na nangyari ay mas lalong nagpatayo ng balahibo ko. Ngayon, nasa kabilang gilid naman, parang umiikot. Parang may umiikot sa labas ng kwarto at kinakatok ang bawat pader. Isa-isa. Napatingin ako kay Miko. Mahimbing ang tulog niya, walang kamalay-malay. At doon ko naramdaman yung pabalik-balik na boses sa utak ko. Hindi ka magiging mabuting ina. Dahan-dahan akong humiga. Binalot ko ng braso ko si Miko at kahit nanginginig ang dibdib ko, pumikit ako at niyakap ko siya. Hindi ako pwedeng matakot. Hindi ako pwedeng umalis at hindi ako pwedeng sumuko. Pero bago ako tuluyang nakatulog, may isang bagay akong nakita sa sulok ng mata ko. Sa likod ng pinto. Isang anino. Huminto, parang nakatayo sa labas. At pagkatapos dahan-dahang lumakad palayo. At kahit pilit kong sinasabi sa isipan ko na baka pagod lang, alam kong totoo ang nakita ko. Hindi ako nakatulog ng maayos. Parang may nakababad na lamig sa likod ng batok ko buong magdamag. Yung klase ng lamig na kahit nakatalukbong ka na parang may malamig na hininga pa ring humahalik sa batok mo. Pagmulat ko, umaga na. Pero hindi ganon kaaliwalas ang umaga sa antipolo ng araw na yon. May kung anong bigat ang hangin ng mga oras na yon at para bang kahit ang liwanag ng araw, may kasamang anino. Habang nag-aalmusal kami ni Miko, napansin kong tahimik siya. Hindi man lang nakikipagkulitan, hindi sumasabay sa kwento ko. Tinanong ko siya, "Anak, okay ka lang?" Tumingin siya sa akin ng diretso. Walang ngiti at mahina niyang sinabi, "Ma, may anino sa bintana kagabi." Napapitlag ako sa sinabi niya at hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun. "Ha? Anong anino?" Nagtatakang tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga lang si Miko tapos itinuloy ang pagkain ng kanin na parang nakalimutan niya na may sinabi siya sa akin. Hindi ko na siya tinanong ulit pero ang panginginig ng kamay ko hindi ko na naitago. Pag-alis ko papuntang trabaho kinagabihan, parang ayaw ng mga paa ko humakbang palayo sa paupahan pero wala akong choice. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng trabaho at higit sa lahat kailangan ko ng tapang. Pagbalik ko ng madaling araw, ang unang bumungad sa akin, bukas ang pinto ng kwarto at wala si Miko sa kama. Napatakbo ako sa loob ng bahay at aligaga akong hinanap siya. "Miko!" Sigaw kong tawag sa aking anak. Mabilis ang kabog ng puso ko, parang gusto nang punitin ang dibdib ko hanggang sa nakita ko siya nakaharap sa pader. Nakatingin lang at walang kibo. Nilapitan ko siya, hinawakan ko sa balikat. "Anak, anong ginagawa mo dito?" Lumingon siya sa akin at bumulong. "Hinahanap niya yung pinto, Ma." Parang may bumara sa lalamunan ko dahil kinakabahan ako sa puntong yun. "Sino, anak?" Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa ngumiti si Miko at saka lang nagsalita ng normal. Wala, Ma. Nananaginip lang ako." Sagot sa akin ni Miko at pakiramdam ko nagsinungaling siya sa akin. Hindi ko alam kung alin ang mas matinding kalaban. Ang multong nagpaparamdam o ang takot ko bilang ina na baka unti-unting mawala sa akin ang aking anak nang dahil sa aking kapabayaan. Wala naman akong ibang aasahan. Ayoko namang maiwan mag-isa ang aking anak sa gabi pero wala akong choice dahil kung hindi ko yun gagawin, pareho kaming malalagay sa alanganin, lalo na't wala kaming ibang malalapitan. Pangatlong linggo na namin sa paupahan sa Antipolo. Sa panlabas walang bago, parehong pader, parehong lamig, parehong katahimikan. Pero sa loob,
Ramdam ko ang unti-unting pagbabago. Hindi lang sa paligid, kundi sa pakiramdam ko bilang ina. Para bang may matinding bagay na unti-unting gumagapang papalapit. Hindi ko lang makita kung ano, pero nararamdaman ko at mas nakakatakot yun. Isang gabi kakarating ko lang mula sa trabaho. Gaya ng dati, tahimik ang buong lugar. Malamig ang hangin at maulap ang langit. Halos walang buwan. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Miko na tulog na. May kumot sa katawan niya pero pawis na pawis ang anak ko. Nilapitan ko siya agad. Miko? Mahinang tawag ko sa kanya. Hinaplos ko ang pisngi niya at nagulat ako dahil ang init, parang may lagnat. Kinuha ko agad ang thermometer, nilagay ko sa kilikili niya at ang resulta, 39.2 degrees Celsius. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o dahil sa gulo ng isip ko, pero pakiramdam ko sa likod ng lahat ng ito ay may dahilan. May bigla akong naalalang sinabi niya, yung aninong nakita raw niya sa bintana. At mula noon, parang hindi na naging pareho si Miko. Kinabukasan, hindi pa rin bumaba ang lagnat niya. Pinainom ko na ng gamot, pinunasan ko na ng maligamgam pero wala. Mahina ang katawan niya at halos hindi na makakain. Nakatingin lang siya sa kisame ng kwarto at sa tuwing tatanungin ko kung ano ang nararamdaman niya, mahina lang niyang sagot, "Pagod lang, ma." Pero may isang gabi habang pinupunasan ko siya, bigla siyang nagsalita. "Ma, sabi niya huwag ka raw aalis." Sambit ni Miko. Napalingon ako sa kanya at nagtatakang nagtanong, "Sino anak?" Tanong ko sa kanya at ang sagot niya ay yung nasa pader daw. Napaurong ang katawan ko. Napatingin ako sa pader sa tabi ng kama. Wala namang kakaiba, pareho pa rin, luma, bakbak at madilim. Pero habang tinititigan ko, para bang may maliit na anino akong nakita. Parang kamay na humahaplos pababa. Napapikit ako at sa loob ng ilang segundo pinilit kong isipin na pagod lang ako. Pero habang hawak ko ang kamay ni Miko, naramdaman kong lumamig ang paligid. Kakaibang lamig. Hindi yung tipong malamig lang na hangin, kundi yung lamig na parang may humahawak sa batok mo. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang bote ng tubig para ipainom kay Miko. Pero paglingon ko sa anak ko, gising siya at nakatingin lang sa akin. "Ma, nagagalit siya." Mahinang wika ni Miko. Napakunot noo ako at tinanong ko siya kung sino ang tinutukoy niya at muli niyang sinabi yung nasa pader daw. Kinilabutan na ako. Nilapitan ko siya agad at niyakap. "Wala dito yun, anak. Hindi yun totoo. Andito si mama, okay?" Tarantang sabi ko. Tumango siya pero hindi na ulit nagsalita. Kinabukasan, mas lumala ang lagay niya. Hindi na siya makatayo. Nanginginig na at ang mga mata niya parang laging lumuluwa sa takot. Saka lang ako nagpasya. Kailangan ko na siyang dalhin sa ospital. Pero ang problema, wala akong pera. Gusto kong tumawag ng ambulansya pero wala akong pambayad. Pinilit kong ipasa sa HMO pero kulang at sa lahat ng taong ayoko sanang lapitan, sila pa rin ang naisip ko. Ang mga magulang ko. Huminga ako ng malalim, kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Papa. "Anong kailangan mo?" Malamig niyang bungad. Ramdam ko ang inis at galit sa kanyang boses. Panimula ko at nanginginig ang boses ko. Si Miko po may sakit. Hindi ko po kayang dalhin sa ospital mag-isa. Kailangan ko po ng tulong pinansyal. Pwede po ba kaming humingi ng tulong? Kahit ngayon lang po, delikado na po yung kalagayan ng anak ko." Maluhaluhang wika ko. Ilang segundo siyang hindi sumagot, tapos mahinang bumuntong hininga. At gaya ng inaasahan, puro masasakit na salita ang lumabas sa kanyang bibig. "Ano pa nga ba? Wala ka talagang silbi, hindi ka pa rin natuto." Ramdam kong namula ang pisngi ko sa hiya, pero hindi ako sumagot. Pinakinggan ko lang lahat ng sakit, lahat ng panunumbat kasi alam kong para kay Miko ang ginawa ko. "Tutulong kami para sa bata, hindi para sa iyo. Kaya may utang na loob ka sa amin," sabi ni Papa sa dulo. Dinala namin si Miko sa ospital. Wala akong ibang ginawa kundi ang bantayan siya buong gabi. Pumirma si Papa sa form ng admission. Si Mama hindi ako kinakausap. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid ng kama.
Pinapanood si Miko habang binibigyan ng gamot. Kinabukasan nagsimula na naman ang sermon at hindi na sa akin bago yun. Kung hindi ka sana nagpadalos-dalos, hindi ka sana nagkakaganyan, hindi ka naghihirap. Sinayang mo lang ang sakripisyo namin ang papa mo para sa ganyang buhay, sabi ni Mama habang hawak ang bag na puno ng gamit. Ano bang napala mo sa pagmamatigas mo? Hindi mo kami pinakinggan noon, ngayon tingnan mo wala kang pera, ni bahay na maayos, ni kinabukasan para sa anak mo, wala. Dagdag pa niya. Lahat ng salita parang latay sa balat ko, pero tiniis ko. Kahit gusto ko nang sumagot, kahit gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, hindi ko ginawa. Kasi ang mahalaga, ligtas si Miko. At para sa kanya kahit anong pait, kakayanin ko. Pagkalipas ng 3 araw, pinayagan ng umuwi si Miko. Mahina pa rin ang katawan niya pero bumalik na ang kulay ng mukha niya. Medyo nakangiti na siya. Pagbalik namin sa paupahan, pareho pa rin ang itsura ng bahay. Pero may isang bagay akong agad napansin. May mga marka sa pader, parang mga kuko. Mababaw pero mahaba, para bang may pilit na lumalabas mula sa loob. Pinagmasdan ko yon habang karga ko si Miko. At sa likod ng isip ko, bumalik ang sinabi niya sa akin na wag raw akong aalis. At ngayong bumalik kami, parang ramdam kong may matinding galit na namuo sa loob ng bahay. Para bang nagbalik kami sa pugad ng isang nilalang na ayaw ng may umaalis. At ngayong bumalik kami, alam kong hindi lang basta lagnat ang naging dahilan ng pagkakasakit ni Miko. Pakiramdam ko ay may gustong sabihin ang bahay. May gustong gawin ang kung anumang nilalang na naroon. At ngayon parang tumitindi ang bawat araw namin sa paupahan na yon. Pagbalik namin, akala ko matatapos na ang bangungot, na baka lang matatahimik na rin ang gabi. Pero ang hindi ko alam, ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lang. Kinagabihan habang natutulog si Miko, sinikap kong huwag isipin ang mga naramdaman ko sa pader. Yung mga bakas ng kuko, yung malamig na hininga na halos hindi ko makita, pero nararamdaman ko. Pinilit kong maging normal ang lahat, kahit alam kong may mali sa mga nangyayari. Inayos ko ang mga gamit, tinupi ko ang mga damit ni Miko. Pinunasan ko ang sahig, sinigurado kong maayos ang kandado ng pinto. Pero habang nakatalikod ako sa kama, habang nakayuko ako sa sahig, narinig ko na naman yun. Ang kaluskos. Dahan-dahan, tapos biglang may mahinang kaskas, parang may kumakalmot ng pader mula sa kabilang kwarto. Pero alam kong wala namang kabilang kwarto. Iisang silid lang ito, nag-iisang bahay at higit sa lahat, iisang pader. Napatingin ako sa direksyon ng tunog. Dahan-dahan akong lumapit. Idinikit ko ang tenga ko sa pader pero tahimik. Hanggang sa may biglang bumulong. Hindi ko alam kung guni-guni lang pero narinig ko mahina, garalgal at parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Umuwi ka na. Matapos kong marinig yun, biglang may tumapik sa balikat ko. Napalingon ako. Si Miko lang pala. Gising siya, nanginginig at nangingilid ang luha sa mata. Ma, andyan na naman siya, yung mahahabang daliri. Nanginginig niyang sabi. Hindi ko na alam kung alin sa takot ang uunahin ko. Ang boses sa pader o ang takot sa mata ng anak ko. Niyakap ko siya agad. Sige anak, bukas maghahanap tayo ng ibang malilipatan. Mahina kong sambit sa kanya. Pero ang totoo, wala na akong pera. Wala na akong kakilala. At hindi ko alam kung saan kami pupunta. Kinabukasan habang iniinom ko ang matabang na kape sa labas ng bahay, bigla akong nakatanggap ng mensahe. Hindi ko inasahan kung sino ang nag-chat. Pagtingin ko si Jomar pala, ang ama ni Miko. Tinatanong niya kung pwede ba niya kaming makita ng aming anak. Ilang taon na rin mula nang huli ko siyang nakausap. Iniwan niya ako nang malaman niyang buntis ako. Wala siyang pakialam, pero sa ngayon kahit anong tulong, kahit sinong pwedeng sumalo, kailangan ko. Sumagot ako. Pwede. Dito kami sa Antipolo. Sisend ko ang address. Hindi ko sinabi ang tungkol sa mga kakaiba dito sa bahay kasi baka isipin niyang nababaliw na ako. O mas malala, baka isipin niyang pinapasa ko sa kanya ang responsibilidad.
Nang hapon ding yun dumating si Jomar. May dala siyang gatas, laruan at prutas. At si Miko, parang muling nabuhayan. Hindi ko may paliwanag ang sakit na naramdaman ko habang pinapanood silang maglaro. Kasi kahit galit ako kay Jomar, kahit ilang taon siyang walang pakialam, tatay pa rin siya ng anak ko. Mukhang malubha yung pinagdaanan niyo, sabi ni Jomar habang naguhugas ng pinggan. Tumangulang ako. Hindi ko na ikinuwento lahat pero alam kong may kutob na rin siya. Ako na muna magbabantay kay Miko bukas para makapagpahinga ka rin. Alok niya. Hindi ko alam kung anong tumulak sa akin para sumang-ayon pero pumayag ako. Siguro dahil sobrang pagod na ako. O baka dahil gusto ko ring makasama ni Miko ang kanyang ama kahit sandali lang. Kinabukasan, madaling araw, pagkagaling ko sa trabaho, nadatnan ko si Jomar sa labas ng paupahan. Nanginginig siya, maputla ang muka, basang-basa ang shirt sa pawis. Hindi ko agad maintindihan kung ano ang nangyari. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Hinawakan niya ang braso ko, mariin at nangiinig. May halimaw sa loob ng bahay mo, Ira. Parang nanigas ang buong katawan ko sa sinabi niya at napalunok ako ng laway. Anong halimaw? Kunot noong tanong ko sa kanya at kitang-kita ko sa mata ni Jomar ang matinding kaba at takot. Hindi ko alam kung anong nilalang yun. Akala ko nananaginip lang ako. Pero gising ako, Ira, gising ako. Nagigising si Miko, umiiyak, sabi niya nasa ilalim daw ng kama. Lumuhod ako para silipin at may nakita ako. Natigilan siya saglit at nanginginig pa rin ang kamay. May mukha sa ilalim ng kama, Ira. Mukha na puti, walang mata. Nakanganga ng malaki at nakatingin sa akin at may kamay mahaba ang kuko gumagapang palabas. Bumuntong hininga siya, parang hindi pa rin makapaniwala sa nakita niya at kahit ako kinabahan sa kanyang sinabi. Binuhat ko agad si Miko. Gusto kong tumakbo palabas pero hindi ko mabuksan ang pinto. Ayaw bumukas. Tapos may tunog mula sa pader. Yung parang paulit-ulit habang umiikot ang anino sa paligid. Sa loob, sa dingding. Lahat may gumagapang. Para akong nababaliw. Pagpapatuloy niya at garalgal na ang kanyang boses, hinawakan ko ang braso niya agad na nagtanong, Naasin si Miko? Tanong ko sa kanya at bigla naman gumalma si Jomar saka sinagot ang aking tanong. Wala siyang sugat. Ligtas siya. Nakalabas din kami pagkatapos kong isigaw na wala akong intensyong kunin siya sa iyo. At biglang bumukas ang pinto. Parang may pumigil kanina. Hindi normal yung nangyari, Ira. Hindi ito basta multo. May halimaw dyan sa bahay mo at gusto niyang mawala kayong mag-ina. Hindi ko alam kung matatakot ko o sisigaw. Hindi ko na rin alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero ang isang sigurado ako, hindi na kami ligtas sa bahay na yun. Matapos ng pag-uusap namin na yun ni Jomar, umalis na siya at hindi nagsabi kung babalik pa. Kinagabihan, habang binabantayan ko si Miko sa maliit na sofa ng kapitbahay na pansamantalang nagpapasok sa amin, naramdaman ko ulit ang kilabot sa katawan. Kahit wala kami sa bahay, may aninong nakatingin sa labas, sa bintana. Sa madilim na parte ng labas nakatayo, hindi gumagalaw. Isang matang maputi, isang aninong payat, mahaba ang liig at parang nakangiti. Pilit kong pinanatag ang sarili ko. Kahit pansamantalang nasa ibang bahay kami, kahit pansamantalang ligtas si Miko sa bisig ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Parang may tali ang bahay na yun sa amin. Parang may bumubulong sa likod ng isip ko na babalik kami at hindi na kami makakaalis. Nakakatakot man pero alam kong hindi kami pwedeng tumagal sa bahay ng aming kapitbahay dahil nakakahiya. At hindi nga kami pinatahimik. Kinabukasan bumalik kami sa paupahan. Walang ibang masisilungan. Yung kapitbahay hanggang isang gabi lang ang kaya at kahit ayokong bumalik wala na rin akong ibang mapagpipilian. Pagpasok namin sa bahay, tahimik gaya ng dati. Pero ibang katahimikan ito. Hindi kalmado, kundi parang may naghihintay. Parang may humihinga sa sulok ng kisame. Pilit akong ngumiti kay Miko. Matutulog ka lang ha, sandali lang si Mama sa labas. Mahinang sabi ko sa aking anak. Tumango siya at mahigpit akong niyakap. Habang lumalabas ako ng kwarto para magsampay ng kaunting labahan sa may gawing gilid ng bahay, may naramdaman akong gumapang na lamig. Hindi yung malamig na hangin,
kundi yung lamig na parang may dumaang anino sa likod mo. Paglingon ko may nakita akong anino dumaan sa may kwarto, diretso at dahan-dahang lumakad. Parang hindi ako nakita, pero ang pinto ng kwarto kusang nagsara. Bigla akong napatigil, huminto ang paghinga ko. Tumakbo ako pabalik at hinawakan ang seradura ng pinto. Nakalak, pero hindi ko yun nilak. "Miko, anak!" Sigaw ko habang pinipilit kong buksan. Pagbukas ng pinto, nandun siya, nakaupo sa kama, gising, nanginginig at nakatingin sa sahig. "Ma, andito siya ulit." Mahinang sabi niya. Nilapitan ko siya agad, niyakap tapos narinig namin na may umiiyak. Mula sa loob ng banyo, malakas, boses ng babae. Umahagulhol ng paulit-ulit at ramdam kong puno ng sakit ang bawat paghikbi niya. "Huwag mong pansinin, anak." Bulong ko habang binabalot ng takot ang aking dibdib, pero hindi ko mapigilan. Kailangan kong makita. Dahan-dahan akong lumapit sa CR. Hinawakan ko ang doorknob. Mainit, parang may nakasantal sa kabila. Huminga ako ng malalim at binuksan, ngunit walang tao. Pero basa ang sahig, parang may tumulo mula sa gripo, parang luha. At sa salamin may bakas ng kamay, maliit na bakas, napakarami. Nang gabing yun, halos hindi ako nakatulog. Gising ako buong magdamag, yakap si Miko. Pinakikiramdaman ng bawat tunog, bawat ihip ng hangin, bawat kaluskos. Kinabukasan may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, nandoon ang mga magulang ko. Si Papa, seryoso ang mukha. At si Mama, parang napilitan. Nalaman namin kay Jomar ang nangyayari. Gusto naming makita kung ano yung nangyari sa inyo. Malamig na wika ni Papa. Tahimik akong tumango. Pinapasok ko sila, umupo sila sa lumang silya habang buhat ko si Miko na mahimbing ang pagkakatulog. At hindi nagtagal, nagsimula na naman ang sermon. "Sinabi naman namin sa iyo noon pa, alam mo yan, hindi ka pa rin natuto, paulit-ulit na lang, Ira." Panimula ni Mama. "Pilit mong sinulo lahat, ayaw mong makinig, tapos ngayon anong klaseng bahay ito? Ganitong lugar mo palalakihin ang apo ko?" Dagdag pa niya at gigil na gigil sa akin. Wala akong sinabi, pinikit ko lang ang mata ko. Pinipigilan kong umiyak pero nanikip na ang dibdib ko. Si Papa naman sumabay na rin. "Kung noon pa lang humingi ka na ng tawad, kung noon pa lang bumalik ka sa bahay, hindi mo mararanasan lahat to. Tigas ng ulo mo, Ira." Galit na wika ni Papa. Hindi ko na kinaya. Dahan-dahan kong ibinaba si Miko sa kutson. Tumayo ako, humarap sa kanila at doon lumabas ang lahat ng hinanakit ko. Alam ko namang ako yung mali eh. Alam ko namang ako ay matigas ang ulo. Pero kahit kailan ba, tinanong niyo kung bakit ko to pinili, kung bakit ako lumayo sa inyo. Kasi hindi niyo lang ako iniwan noon pa. Ma, pinaramdam niyo sa akin na wala akong kwenta, na wala akong halaga bilang anak niyo. Napagkakamali lang ako. Simula nang mabuntis ako, hindi niyo na ako tinawag na anak. Tinawag niyo akong kahihiyan. Mangyak-ngyak na wika ko at hindi ko na napigilan pa ang aking sarili dahil muli akong nagsalita at nilabas ang nararamdaman ko. At hindi niyo alam kung gaano kasakit yun. Gabi-gabi akong umiiyak habang pinapalaki si Miko. Gabi-gabi kong iniisip kung tama pa ba ang nalumaban ako. Pero di pa dapat bilang magulang kayo yung unang yayakap? Hindi yung kayo rin ang unang tatalikod. Ngayon nandito tayo at oo, tama kayo. Mali lahat ng desisyon ko pero huwag niyo naman akong pilitin na humingi ng tawad habang nilulunod niyo ako sa paninisi. Kasi hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to para sa anak ko. At kahit mahirap, hindi ko kayo nilalapitan dahil bawat tulong niyo minamaliit niyo ang aking pagkatao. At sinasabihan niyo ako na hindi magiging mabuting ina, kaya wala akong choice kundi ipakita sa inyo na mali kayo kahit sobrang hirap. Tao lang ako nagkakamali, pero hindi kayo perpekto para hindi magpatawad. Tahimik lang sila matapos kong magsalita. Walang sumagot sa magulang ko hanggang sa biglang namatay ang ilaw.
bumukas, tapos namatay ulit. Pagkatapos isang malakas na lagaslas ng tubig mula sa banyo ang aming narinig kasabay ng pagbukas ng ilaw. Napatingin kami sa pinto ng banyo, sarado yun. Pero sa sahig may dumadaloy na itim na likido na parang langis o dugo. At sa kisame may aninong nagpakita, hindi nag-iingay pero dahan-dahang gumagapang pababa. Napatigil kami, hindi makagalaw. Si Mama napahawak sa dibdib niya. Si Papa napaatras at ako, hinarap ko ulit ang pader. Doon sa parte kung saan dati may kamay, ngayon may anyo na. Hindi ko alam kung bakit pero paglapit ko sa pader kung saan may nakita akong marka ng kamay at muka, parang may humila sa loob ng dibdib ko. Parang may biglang humigop sa lakas ko. Sa tinig, init, tapang, lahat nilamon. Tumigil ako sa tapat ng pader. Dahan-dahan kong iniangat ang palad ko at pinatong sa malamig na semento. Sa sandaling yun bumigat ang hangin, parang may humigop ng malalim sa likod ko. Kasabay ng pagpatay ng ilaw. Nang ibabaw ang takot sa katawan ko, bigla na lang akong nabingi sa biglang katahimikan. Kasunod ng mga sigaw. Sigaw ng nanay ko, buo, garalgal, parang sinasaktan, parang sinisidlan ng sakit na matagal nang kinimkim. "Ira, anak!" Sigaw ni Papa. "Huwag mo kaming iwan! Huwag mong tingnan, huwag!" Paulit-ulit niyang sabi. Napaatras ako, nanginginig, nagkakandara pa akong naghanap ng ilaw. Tumakbo ako palabas ng kwarto. "Ma! Pa! Miko!" Sigaw ko habang nangangapa sa dilim. Paglabas ko sa sala, wala. Walang tao, wala rin ang anak ko. Sobrang tahimik. Hindi normal na tahimik, parang walang hangin. Parang hindi tumatakbo ang oras at walang tunog sa paligid. "Miko," bulong ko. Pero kahit ako halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Kahit wala akong nakikita, ramdam kong may nakatingin sa akin. Hindi lang isa, parang marami. Parang buong bahay ay may mata. Nagsimulang manikip ang dibdib ko, hindi dahil sa takot. Dahil sa galit, galit sa sarili, galit sa takot ko. Gusto kong sigawan ang bahay na to, gusto kong isigaw sa mga pader na wala silang karapatang kunin ang anak ko. Pero may dumaan sa kaliwang paningin ko, isang batang babae. Mabilis, para lang siyang anino, parang hangin na mararamdaman lang at sumarabigla ang pinto ng kwarto ni Miko. "Miko!" Sigaw ko. Tumakbo ako papunta, hinila ko ang siradura, nakakandado, kahit hindi ko naman ilak. Anak! Anak! Buksan mo! Miko, please!" Garalgal na sigaw ko. Naririnig ko ang mga yabag sa loob, parang naglalakad. Hindi, parang may hinihila. Inikot ko ang doorknob, tumutulo na ang pawis ko kahit malamig. Pagkabukas ko ng pinto, walang tao. Wala ang anak ko. Wala si Mama at wala rin si Papa. Walang ibang tao, ako lang mag-isa. Napatakbo ako sa CR, sinilip ko. Sa likod ng pinto, may liwanag at may anino sa loob at may umiiyak. "Mama, wag po. Ayoko na dito. Wag mo kong iwan." Mahinang boses ng batang babae. Napahawak ako sa dibdib ko. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong alamin kung sino siya pero natatakot ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng banyo pero wala namang tao. Pero naroon ang tunog ng tubig na patak ng patak mula sa gripo. May mga basang marka ng paa sa tiles, maliit mula sa bata pabalik sa hallway. Sa salamin may nakasulat gamit ang dugo. Hindi ko kayang mag-isa. Napaatras ako. Doon ako napaluhod. Nangangatog. Pumikit ako't niyakap ko ang sarili ko. Nanginginig na ang buong kalamnan ko. Pagbukas ko ng mata, nasa harap ko na siya. Isang batang babae. Nakaputi, basa ang buhok. Nakalugay, nakayuko. Nakapikit at umiiyak siya. Hindi ko siya matignan ng diretso. Gusto kong tumakbo. Gusto kong isara ang mga mata ko pero parang sinimento ang katawan ko sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Lumapit pa siya. Mabagal. Huminto siya sa tapat ko at ang buhok niya nakatakip sa mukha. "Huwag niyo akong iiwan." Mahina ang boses niya pero parang mababaliw ako sa tono ng kanyang boses. Hindi ko kinaya. Napahiga ako sa sahig. Ang katawan ko nanlalamig na. Ang utak ko hindi na gumagana.
Hindi ako makapag-isip ng maayos, parang may kuryenteng dumaloy sa batok ko pababa sa katawan ko. Tila ba may humahawak sa puso ko at pinipiga at doon ako nawalan ng malay. Pagdilat ng mata ko, maliwanag na ang paligid. Puting kisame, puting dingding, amoy ng kanin sa bawat isang banayad na halimuyak ng hangin. Saglit akong natulala. Napagtanto ko na hindi yon yung bahay na inuupahan ko. Agad akong bumangon pero parang napakabigat ng katawan ko. Para bang piniga ang buong kaluluwa ko at iniwan akong parang basang papel. Ma? Mahinang bulong ko habang pinakikiramdaman ang paligid. Nasaan ako? Pagpapatuloy ko, may pinto sa gilid na bumukas. Sa liwanag na sumungaw nakita ko ang nanay ko. Hawak niya ang isang tray na may lugaw at baso ng tubig. Ira? Mahina niyang sabi pero bakas sa mukha niya ang lungkot, takot at pagod. Tumabi siya sa kama at dahan-dahang inilapag ang tray. Anak? Tinitigan ko lang siya. Ramdam kong nanlalabo na naman ang mata ko. Hindi dahil sa takot kundi sa damdaming ilang taon ko nang kinikimkim. Nasaan po si Miko? Bigla kong tanong. Halos pasigaw dahil naaalala ko ang nangyari. Agad niya akong hinawakan sa braso. Kalma lang, anak. Si Miko nandito rin siya, sa kabilang kwarto. Wala siyang sugat, maayos siya. Natutulog lang muna ulit sa ngayon kaya hindi mo kailangan mag-alala. Paliwanag ni Mama. Gusto kong maniwala pero nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Anong nangyari, Ma? Bakit ako nandito? Tanong ko muli dahil naguguluhan talaga ako. Umupo si Papa na kararating lang sa paanan ng kama ko. Tahimik, wala sa karaniwan ang katahimikan niya. Saka nagsalita si Mama. Ira, nawalan ka ng malay nung gabi na yon, narinig namin yung sigaw mo, tapos bigla kang bumagsak. Ang lamig-lamig mo at hindi ka gumagalaw. Nagpanik si Papa mo kaya binitbit ka namin, hindi ka na namin dinala sa ospital. Umuwi kami dito at huwag ka mag-alala. Ligtas kayo dito. Paliwanag ni Mama. Hindi ako makapaniwala. Ligtas? Hindi ko na matandaan kung anong pakiramdam ng salitang ligtas. Bumuntong hininga si Mama. Ira, anak. Patawarin mo kami. Dagdag pa niya. Napatigil ako at hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Ilang taon ka naming pinabayaan. Hindi ka namin pinakinggan. Akala ko na mahina ka, na kailangan kang ituwid. Pero ako pala yung mali. Araw-araw pinapasan mo mag-isa ang mundo. Sa anak mo, sa sarili mo, at kahit hindi mo na kaya, hindi ka humihinto. Hindi namin nakita yun. Pinilit ka naming sumunod sa gusto namin. Akala namin para yun sa ikabubuti mo pero sinugatan namin yung puso mo, Ira. Humahagulgol na si Mama sa puntong yon. At ngayon, nakita ko na kung paano mo nilalabanan ang magulong mundo na mag-isa. Tapos, kami pa itong unang sumuko sa iyo. Pagpapatuloy ni Mama. Hindi ko mapigilan, dumaloy na lang ang luha ko. Ilang taon kong pinilit maging matatag. Maging tama sa paningin ng iba pero sa loob-loob ko araw-araw akong lumulubog sa takot, sa lungkot, sa pag-iisa. Ma, bulong ko habang umiiyak. Hindi niyo po alam kung gaano kasakit. Gabi-gabi pinapakinggan ko ang sarili kong iyak. Sa banyo, sa ilalim ng unan. Ayoko marinig ni Miko pero mas lalong ayoko marinig ng puso ko na hindi ako sapat. Na kahit kailan hindi ko kaya maging tama sa paningin ninyo. Umiiyak na sabi ko. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at mahigpit niya akong niyakap. Anak, tama ka. Hindi mo kailangan maging tama para mahalin ka namin. Kahit anong pagkakamali mo, anak ka pa rin namin. At huli man, gusto namin pumawi simula ngayon. Wika ni Mama. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paanong nagkasya sa puso ko ang lahat ng sakit,
galit, at ngayon, ang biglaang paghilom. Hinawakan ni Papa ang kamay ko. Pasensya ka na rin sa akin, anak. Hindi ako marunong magpakita ng lambing. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi kita mahal. Nakita ko nung araw na yun, nung akala ko mawawala ka na, parang nawala rin ako. Kasi ikaw ang buhay namin. Maluhaluhang wika ni Papa. Nakapikit na lang ako habang patuloy ang pag-agos ng luha ko. Parang unti-unting natatanggal ang kadenang ilang taon kong pasan. Walang mas masarap sa pakiramdam ng isang paghingi ng tawad na totoo at ang pagtanggap nito na buong puso. Tahimik ang paligid. Pagkatapos naming magyakap ng mama at papa ko, ramdam kong kahit papaano gumaan ang bigat sa dibdib ko. Parang unti-unti kong nababawi yung pagkatao kong nawala sa gitna ng lahat ng sakit, gulo at takot. Hindi pa rin ako lubusang panatag dahil hindi ko pa nakikita si Miko. Pero sabi ni Mama tulog daw siya sa kwarto nila sa taas kaya kahit papaano napawi ang pag-aalala ko. Magpahinga ka na muna, anak. Sabi ni Papa habang hinihimas ang likod ko. Tumango ako at saka nagsalita. Gusto ko lang silipin si Miko kahit saglit. Wika ko. Tumango naman si Mama at saka sumagot na may ngiti sa labi. Oh, sige, nasa kwarto namin. Tulog pa rin, mukhang napagod. Tahimik akong umakyat sa hagdan. Naglalakad sa kahabaan ng hallway na minsan nang naging parte ng kabataan ko. May mga alaala pa ring pilit sumusulpot, yung sigawan namin ni Mama, yung panahong umalis ako at sinabing kaya ko na kahit mag-isa. Hindi ko alam kung masyado lang akong ma-pride noon o sadyang naghahanap lang ng pagmamahal. Huminto ako sa harap ng pamilyar na pinto ng kwarto ng magulang ko. Kinabahan ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. May malamig na hangin na parang pumasok sa batok ko. Nanginginig ang kamay kong inabot ang doorknob at dahan-dahang pinihit. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Lumangit-ngit pa ito at ang unang napansin ko, wala si Miko sa kama. Agad kong sinilip ang loob ng silid. Wala ang anak ko at walang kumot na nagulo at wala siyang bakas. Miko! Tawag ko habang papasok. Sinilip ko ang ilalim ng kama, sa loob ng cabinet, bintana at lahat ng sulok ng kwarto pero wala. Parang may dumamping hangin sa dibdib ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagsimula na naman akong kabahan. Halos marinig kong pintig ng sarili kong puso sa tenga ko. Mama! Papa! Sigaw ko, halos himatayin na ako sa takot at kaba. Narinig kong nagmamadali silang umakyat. Bakit? Nagtatakang tanong ni Mama at bakas ang gulat sa kanilang mga mata. Wala si Miko sa kwarto, wala siya dito. Halos pasigaw na sabi ko, nanginginig ang katawan ko. Pumasok si Mama at sinilip din ang buong kwarto. Nagkatinginan sila ni Papa at hindi rin sila kalmado. Saan siya nagpunta? Halos sumabog ang ulo ko sa tanong na yon. Nagkanya-kanya kami ng hanap. Sa bawat kwarto, CR, sa sala, kusina, likod bahay at kahit sa lumang bodega sa gilid ng garahe, tinawag ko siya ng paulit-ulit, Miko, anak! Miko! Pero hindi siya sumasagot. Ilang oras na kaming paikot-ikot nang mapansin kong may piraso ng papel sa ilalim ng mesa sa dining area. Parang may iniwang note. Inabot ko yon at habang kinukuha ko, pakiramdam ko unti-unti akong lumulubog sa lupa. Pagkabuklat ko, isang maikling mensahe lang ang nakasulat. Bumalik ka na. Nanlambot ang tuhod ko. Nabitiwan ko ang papel na patitig lang ako sa kawalan at paulit-ulit na umulingaw-ngaw sa utak ko ang mga salitang yon. Para bang ako yung pinagsasabihan, ako ang hinihingan ng kapalit at ako ang hinihinging ibalik. Biglang lumamig ang paligid. Narinig kong nagbuntong hininga si Mama sa likod ko. Anak, Ira, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses niya. Yung papel. Bago pa siya makapagsalita, biglang may kalabog sa kisame, parang may tumakbo, mabilis, maliksi at parang bata. Tumingin kami sa kisame. Tumingin ako kay Papa. Tiningnan niya ako na parang naiisip din niya ang iniisip ko. Si Miko. Tumakbo ako palabas ng bahay. Lumingon ako sa bubungan. Walang tao pero may nakita ako na anino. Parang anino ng batang dumaan.
Hindi ko alam kung anino lang ba yun o hallucination ko lang, pero isang bagay ang malinaw. Kailangan kong bumalik sa paupahan at alamin ang katotohanan. Pagkarating ko sa bahay, dali-dali akong pumasok. Tahimik, nakabukas ang pinto ng kwarto at sa loob nandoon si Miko. Mahimbing ang tulog. Parang nabunutan ako ng tinik. Mabilis akong lumapit. Agad siyang niyakap. "Miko, anak, Miko." Napamulagat siya at halatang nagulat. "Mama?" Tawag niya sa akin at niyakap ako pabalik. "Anak, anong nangyari sa iyo? Paano ka nakabalik dito?" Nagtatakang tanong ko sa aking anak. Napakamot siya sa ulo. "Ewan ko po, ma. Pagmulat ko ng mata, nasa kama na po ako. Akala ko nga andito pa rin kayo." Mahinahon niyang tugon sa akin. Kinilabutan ako. Wala siyang maalala. Halos hindi ko na alam kung alin ang totoo at hindi. Tinawagan ko agad ang mga magulang ko. "Nahanap ko na si Miko, pakiuwi na lang muna siya sa inyo. Magpapaiwan ako dito." Wika ko. Pilit pa nilang sinasama ako pero sinabi kong gusto kong matapos na lahat ng ito. Pagkaalis nila, mag-isa na lang ako sa bahay. Sa paupahang ito na tila may sariling buhay, huminga ako ng malalim. Tumingin sa paligid. Pakiramdam ko ay pinapanood ako at hindi ko napigilan ang sarili ko at sumigaw ako. "Ano ba talaga ang gusto mo? Sino ka ba?" Walang sumagot. Hanggang sa may marahang yapak na lumakad mula sa dulo ng pasilyo. Isang batang babae. Hubot-hubad, duguan ang laylayan ng puting bestidang lumang-luma. Nakayuko siya parang umiiyak. Mabigat ang ihip ng hangin at ang mga ilaw nagpapatay-sindi. "Huwag kang lalapit." Bulong ko pero hindi siya gumalaw. Nilakasan ko ang aking loob at lumapit ako. Hindi ko alam kung dahil sa awa, takot o paghahanap ng katotohanan. Nang malapit na ako, bigla siyang nagsalita ng hindi man lang tumitingala. "Pareho tayo." Napahinto ako sa sinabi niya. "Pinagtabuyan din ako ng nanay at tatay ko. Iniwan ako rito. Ayoko mag-isa." Dagdag pa niya. Nang itinaas niya ang mukha, nadurog ang puso ko sa nakita kong pighati. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang labi at bago pa man ako makagalaw, nawala siya. Parang bula. Hindi ako nakagalaw. Nanginginig ang tuhod ko pero buo na ang loob ko. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Doming. Nakaupo siya sa may gilid ng gate. Nagkakape. "Oh, Ira, okay na ba kayo?" Bungad niya sa akin at agad naman akong nagsalita. "Mang Doming, may gusto po akong itanong." Tumitig ako sa kanya saka nagpatuloy. "Yung bata, yung babae, kilala mo ba siya?" Biglang sumeryoso ang mukha niya. Matagal siyang natahimik saka sumagot. "Yung nagpapakita sa kwarto mo?" Tanong niya. Tumango ako at agad na nagsalita. "May nagpaparamdam doon at hindi lang sa akin, pati sa anak ko. May multo, Mang Doming." Napatingin sa lupa. Para bang may bumara sa lalamunan niya dahil hindi siya agad nakasagot. Hindi ko alam kung totoo ang lahat pero humigop siya ng kape tsaka nagpatuloy sa kanyang sasabihin. "Matagal na tong bahay na to. Luma na talaga. Pero noon ang lola ko ang tunay na may-ari niyan. May isa siyang anak, babae. Mag-isa lang kasi maaga siyang nabalo. Noong nakakuha siya ng oportunidad abroad, iniwan niya yung anak niya sa bagong kinakasama niya. Pero pagbalik niya, nawawala na yung bata." Wika niya. Agad akong nagtanong sa kanya kung nawawala ba ang bata at tumango siya. "Hindi na muling nakita. Naghirap ang lola ko, lahat ginawa niya, paghahanap, pero wala. Hanggang sa lumipas ang mga taon at dito na nga kami nanirahan. Pero mula noon, hindi na binuksan ang kwartong yun. Hanggang sa pinaupahan na lang sa iba." Tugon niya. Napayuko ako at saka ko sinabi sa kanya ang naiisip ko. "Mang Doming, kailangan na nating tapusin ito. Hindi ho po pwedeng may batang kaluluwa na nakakulong sa bahay na yun." Sabi ko. Napabuntong hininga si Mang Doming at isinama ko siya sa bahay. Nilingon ko ang dingding kung saan madalas kong marinig ang kaluskos. Ang pader na yun, parang may itinatago, parang may tinig na gustong makalaya. Yun po ang pader. Doon po palagi ang mga kaluskos, baka nandun siya. Wika ko kay Mang Doming.
Napakamot si Mang Doming at napabuntong hininga ng malalim. Sige, di bale, magpapatawag ako ng tao bukas, sirain na lang natin yan, ipapaayos ko na lang ang bahay. Tugon niya. Tumango ako. Hindi ko alam kung ano ang laman ng pader na yon. Bangkay ba? Laruan? Kalansay? Alaala? Pero isa lang ang sigurado ko. May kailangang lumaya. At may katotohanan kaming kailangang alamin para matapos na ang bangungot sa paupahang yun. Nakatayo ako sa labas ng bahay habang pinapanood ko ang unti-unting pagkasira ng dating paupahan na minsan naming tinirhan ni Miko. Sa bawat hampas ng maso sa pader, tila may bahagi ng nakaraan na ginigiba rin. Humigpit ang hawak ko sa aking dibdib, pilit pinapakalma ang puso ko na hindi mapakali. Sa likod niyan, Ira, doon mo madalas marinig ang kaluskos, diba? Tanong ni Mang Doming na ngayon ay katabi ko. Tumango ako saka sumagot sa tanong niya. Opo, doon ko rin madalas nakikita ang anino ng batang babae. Doon na rin ako nahimatay at doon nawala si Miko. Sagot ko. Hindi nagtagal. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa mga manggagawang gumigiba. Boss, may nakita kami rito. Lahat kami napalingon. Isa sa mga trabahador ang lumapit kay Mang Doming, nanginginig ang kamay at takot na takot ang mukha. May kalansay, boss. Parang bata po, nasa loob ng pader at nakabalot sa sako. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako nakalapit doon. Sa mismong pagitan ng mga wasak na hollow blocks, kita ko ang maliit na kalansay. Mahigpit na nakapulupot ang mga butot kamay na tila humihingi ng tulong. Walang nakapagsalita, maging si Mang Doming ay natulala. Tumawag agad siya ng pulis, isinailalim sa investigasyon ang natagpuang mga buto. Kinuha ito ng mga otoridad para sa forensic analysis. Ilang araw kaming walang imik. Tila bumalot sa amin ang bigat ng isang misteryong nagtagal ng maraming taon. Hanggang sa isang araw bumalik si Mang Doming sa bahay ng aking magulang kung saan ako pansamantalang natutuluyan habang hindi pa tapos ang renovation. May dala siyang folder. Maputla ang mukha niya at nanginginig ang tinig nang magsalita siya. Ira, lumabas na ang resulta. Hindi ako nakapagsalita. Pinaupo ko siya sa harapan at doon niya inilapag ang folder sa mesa. Napatunayan ng mga forensic na ang bata ay sinaksak sa dibdib. Hindi siya basta namatay sa aksidente. Pinatay siya. Pagpapatuloy ni Mang Doming, napatakip ako sa bibig ko dahil sa gulat. Diyos ko! Yun na lamang ang nasabi ko dahil hindi ko akalain na yun ang katotohanan na bumabalot sa bahay. May nakuhang matalib na bagay na kalawangin pa sa tabi ng kalansay. May balot pa ng lumang tela. At sa mga lumang report na sabi ng mga pulis na positibo raw na yun ang nawawalang anak ng lola ko. Paliwanag ni Mang Doming. Napayuko si Mang Doming at tuluyang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang lalaking kinakasama ng lola ko, siya pala ang pumatay sa bata. Inilihim niya ang lahat. Sinabi niyang umalis lang daw si Mila para hanapin ang nanay niya. Pero hindi totoo. Pinatay niya ito, tinago sa mismong pader ng bahay. Dagdag pa niya. Nginig ang katawan ko sa galit at lungkot nang marinig ko ang totoo. Ibig sabihin, ang batang nagpaparamdam, siya si Mila. Siyang sumisigaw, siya yung umiiyak gabi-gabi. Gusto niyang malaman ng lahat ang sinapit niya. Mahina kong sabi. Tumango si Mang Doming. Sa dami ng nangupahan dito, ikaw lang ang nakaramdam. Ikaw lang ang hindi tumakbo agad. Ikaw lang ang nagtanong, Ira. At kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Wika ni Mang Doming. Pinilit kong ngumiti kahit nangingilid pa rin ang luha sa mata ko. Hindi ko rin alam kung anong nagtulak sa akin para manatili, pero alam ko sa sarili ko na hindi kami ginulo para lang takutin. Sigaw yun ng tulong. Sigaw ng kaluluwa ng isang batang gustong makalaya. Wika ko.
Sa mga sumunod na araw, inilibing ng maayos ang kalansay ni Mila sa tulong ng LGU. May kaunting seremonya at sinamahan ko mismo si Mang Domeng sa libingan. Isang puting lobo ang pinalipad niya sa langit. Malaya ka na, Mila. Magkakasama na kayo ni Lola. Bulong niya. Ngayon, sa dati naming tinirhang paupahan, may bagong simula. Hindi na ito ang lumang bahay na puno ng dilim at lihim. Isa na po itong bagong tahanan. Maliwanag, maluwag at may panibagong simula para sa mga susunod na titira. At si Miko, masaya na siya ngayon. Mas mahimbing na ang tulog niya. Wala nang pag-iyak sa gabi. Wala nang biglang paggising at sigaw. Para bang tuluyan na ring natapos ang bangungot na bumalot sa amin. Pero sa gabi bago ako matulog, minsan naririnig ko pa rin ang boses ng batang babae. Salamat, Ira. Pinalaya mo ako. At sa bawat gabi na yon, tahimik akong ngumingiti. Dahil minsan ang pinaka nakakatakot na bahay ay yung may kwento lang na gustong ilahad. Akala ko dati hindi na matatapos ang bangungot na dinanas ko sa haunted na paupahan. Ang akala kong bagong simula ay naging daan pala sa pagbubukas ng sugat ng nakaraan, hindi lang sa buhay ng isang batang multo, kundi pati na rin sa buhay ko bilang isang anak, bilang isang ina, at bilang isang babae. Nang matagpuan ang kalansay ng bata sa likod ng pader, halos hindi ako makahinga. Isa yung kumpirmasyon ng mga kababalaghan. Pero higit pa roon, isa itong kirot na bumalot sa puso ko. Iniimbestigahan niyo ng mga pulis sa tulong ni Mang Domeng. Ilang araw lang ang lumipas at bumalik siya sa akin na may mabigat na mukha. Ira, tapos na. Anya, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Galit, awa o lungkot para sa batang yon na ilang dekadang nanatiling nakakulong sa likod ng pader. Pero higit sa lahat may kapayapaan akong naramdaman dahil kahit papaano, nahanap na niya ang hustisya. Tinupad namin ang pangako ko sa kanya, ang malaman ang totoo. Pero hindi na nakasuhan ang sospek. Dagdag pa ni Mang Domeng. Matagal na siyang patay. Namatay sa 5 taon matapos mawala ang bata, kaya kahit napatunayan, wala na tayong magagawa kundi ipagdasal na lang ang kaluluwa ng bata. Wika pa niya. Tumango lang ako. Mahirap tanggapin na walang naparusahan, pero mas mahalaga sa akin ngayon na natuklasan ang katotohanan at tuluyang natigil ang mga kababalaghan sa bahay. Simula noon, tuluyan kong nilisan ang paupahang yon. Nagsimula ako ng panibagong buhay. Simpleng buhay, pero puno ng pagmamahal. Lalo na't kasama ko na si Miko. Ang anak kong pinagbubuhusan ko ng lahat ng lakas, oras, at pagmamahal. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti ring bumalik ang normal naming pamumuhay. Minsan pa nga natutulala ako sa katahimikan na tila hindi ko na maalala kung kailan ako huling natakot o kung kailan huli akong pinuntahan ng anino sa dilim. Pero isang araw habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho, may biglang tumawag sa akin mula sa di kalayuan. Ira, paglingon ko, si Jomar. Hindi ko inakalang makikita ko pa siya. Nasa mukha niya ang pangungumpisal at sa mga mata niya, nandoon ang lungkot at pagsisisi. Gusto ko lang humingi ng tawad. Mahinang sabi niya, sa'yo at kay Miko. Alam kong napabayaan ko kayo at sa totoo lang araw-araw ko yung pinagsisisihan. Dagdag pa niya. Tahimik lang ako. Pinakinggan siya. Nagbago na ako, Ira. Hindi man ako perpekto pero gusto kong bumawi. Sa anak natin. Sa'yo. Kung papayag ka. Hindi ko agad nasagot si Jomar. Pero sa kalooban ko alam kong kahit anong takas ko sa kanya. Hindi ko maitatangging bahagi siya ng buhay namin ni Miko. Lalo na ngayon na unti-unti kong makita ang mga pagbabagong totoo sa kanya. Pagsusumikap, pananalangin at paglalapit sa anak naming si Miko.
hanggang sa unti-unti, binuksan ko muli ang puso ko. At ngayon, ilang taon na ang lumipas. Kami pa rin ni Jomar. At higit pa roon, magkasama na kami sa iisang bubong, sa iisang pangarap. Kinasal po kami noong nakaraang taon. Simple lang ang kasal pero puno ng pagmamahal. Si Miko ang nagsilbing ring bearer at sa mga mata niya nakita ko ang kasiyahang matagal na niyang inaasam. Ang mga magulang ko, nandyan pa rin, patuloy silang bumabawi. Ramdam ko kung gaano nila ako pinapahalagahan ngayon. Lahat ng mga salitang minsang sumugat sa puso ko ay napalitan ng mga yakap, alaga at taimtim na sorry. At higit pa sa lahat, tinanggap nila si Jomar muli at tinuring siyang tunay na anak. Minsan, nauupo ako sa terrace ng bahay namin. Sa tahimik ng gabi habang yakap ko si Miko at yakap ako ni Jomar. Naiisip ko ang lahat ng nangyari. Ang mga sigaw, ang dilim, ang batang umiiyak sa likod ng pader. Ngayon, wala na ang takot at wala na ang kaba. Ang naiwan na lang ay pasasalamat na kahit gaano kadilim ang daan, may liwanag pa rin sa dulo na kahit minsang hindi ka pinili o pinakinggan, darating ang panahon na maririnig ka rin at mamahalin ng totoo. Hindi madali ang magmahal, lalo na kung ang minamahal mo ay minsan ang naging dahilan ng sakit mo. Pero ang kapatawaran, hindi kahinaan dahil isa itong lakas. Lakas na bumuo ng pamilya, maghilom ng sugat at magbigay ng kapayapaan sa mga pusong minsang nagkalamat. Wala na po akong naging balita pa kay Mang Domeng at huli ko lang nalaman ay ipinapribado niya ang nangyari kay Mila upang hindi na maisa publiko alang-alang sa katahimikan ng bata. Pero isa lang ang masasabi ko. Malaki ang ipinagbago ng buhay ko dahil sa mga nangyari. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento at kung may mga tao mang nakikinig na pareho ng pinagdaanan ko, ito lang po ang masasabi ko. Huwag kayong mapagod o sumuko. Laban lang dahil sa huli kung sino ang nagpapakumbaba at nakakaranas ng pighati, sila yung aangat sa dulo at makakaranas ng kasiyahan. Basta't manalig, magtiwala at maniwala kayo na may awa ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan.